Araw-araw, may mga ginagawa po tayo sa buhay. Ayan. At kapag lumabas ka dito, samot-saring mga tao yung nakikita mo. Pero, sa lahat ng mga bagay natin ginagawa, hindi nawawala yung distraction, no? Ayan. Ngayon lang, nakaupo ka. Sino kayang iniisip mo? Si Lord? Yung message kaya ngayong hapong ito? Nakafocus po ba kayo sa gwapo na nakasara? Ay, glory to God. I mean, every time kasi ako nakaupo, doon kasi parati ako, Lord, ano kaya yung message mo sa akin? Kasi sa dami-dami ng revelation dito, no? Mag-ask ka sa Lord, bigyan niyo po ako ng verse. Ayan. And I tell you, ang Lord, bibigyan ka niya. Basta't maging focus ka lang sa kanyang word at sa kanyang voice. And sabi ko po, it's about distraction. And one of the distraction na po na ating nararanasan sa mundo po natin na kinagalawan ngayon is about yung digitalization. So kaya po yung word natin is about walking wisely in a digitally distracted world. Kaya lagi nyo pong maririnig dito sa church. Dati meron pa po dyan nakapaskel, di ba? Keep your phone, turn off or silent. Naka-silent po ba? Naka-airplane mode? Nakapatay po ba? Ayan. Kasi nga, maralas, nadidistract tayo sa cellphone or anumang mga bagay, no? Na any form, di lang naman cellphone, iba meron silang tablet na tinatawag. And kapag sinabi nating digitalization, big word, English, medyo masaya pong intindihan, eh. So tingnan po natin, kaya dinefine po siya dito. Ito po yung process that it convert something in a digital form. At meron pa po ditong explanation na sinabi po ni Gemini. Hindi po ito zodiac sign, ha? Ayun, ba, alam po nila yung Gemini, zodiac sign. Ito po yung dun sa Google. Mahilig po ba kayong gumamit ng artificial intelligence nowadays? Most especially yung mga students. And even ako, kahit nagtatrabaho din po ako, I use AI. Which is, it defines digitalization is more than just converting analog information into digital form. It's about using digital technologies to transform business processes. Tulad ngayon, may mga iba, praise God, nakikita ko, nagsusulat. May mga iba naman, nagtitake down notes po sila using their gadgets. So wala naman pong mali doon. Ako po, sa school, I am a college instructor at the University of the Assumption. So nagtuturo po ako sa pharmacy. Nung ako nag-aaral, transition pa po kasi, which is, nauso pa yung acetate, nadatnan nyo pa po ba yun? Yan. Tapos, yung iba Manila paper, so magsusulat po, mag-report. But as years goes by, may mga PowerPoint na po. Pero po yung mga instructor namin, in-encourage pa rin po kami magsulat. Hindi para pahirapan po, ha? Ayan. So, merong lesson po iyon, kaya po nagsusulat tayo. Para mas ma-retain din po yung ating inaaral. Pero dahil sa influence ng digitalization, ngayon lahat, tinatype na lang. Naalala ko pa nga, yung mga instructor namin kapag sinasabihan kami sa research, nung kami nagre-research, thesis, yung tawag ng iba, no? Undergrad po kasi sa college, thesis kapag masters. Typewriter yung ginagamit namin. Nakagamit na po ba kayong typewriter? Yung maingay. Pag nagkamali ka, ulit. Kasi sa research, bawal yung erasures eh. Eh ngayon, easy na lang, no? Backspace or delete. So the technology makes our life easier and faster. Another example is sa bahay. Hindi po ako naglalaba. Kasi kanina po example ni Carl, naglalaba po siya. Ayan, so hindi po ako naglalaba. Pero si Mami po, naglalaba siya. Dati, nakikita ko na kinukusot. Although ngayon may mga kinukusot pa rin naman. Pero mas napapabilis na dahil po sa washing machine. Pero yung lola ko, kinukula, yung term, yung kukula na po. Ayan, tang bibilad daw pa king, ayan, sa basat dito, di buhangin eh, grass. Pero dahil po, na-influensya na po tayo ng pagbabago ng technology, so hindi na po tayo nagmamanual. Dinidigitalize na po natin yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Ayan. Nakaka-relate po ba kayo? Ayan. Yung iba, sa office, gumagamit sila ng Microsoft, lalo na no, yung mga nag-i-input ng mga numbers or yung term pa kasi namin, variables. Ayan, kami sa research.
So basta't may mga in-input po kayo, Excel, madali na lang po makuha yung or maging systematic yung mga ginagawa natin. At meron na mga text, email, and yung digitalization and technology, parte na po yan ng buhay natin. Kaya nga, pansin nyo, hindi nawawala yan no, sa araw-araw nating ginagawa. Mapabata man or matanda. At alam nyo po ba, dito sa Pilipinas, 86.98 million ang mga gumagamit ng internet sa taong 2024. Di pa po kasama itong 2025, ha? Baka po yung bagong panganak lang gumagamit na ng internet, yung baby. Alam niyo po, minsan, yung mga bata may Facebook na din, di ba? Ano, yung mga anak niyo po, ginawa niyo na po ba ng Facebook account? Dati kasi, ang uso, Friendster. Ayaw po niya pa po yung Friendster. Tatang glitter-glitter lang ba itong background mo na. Tapos, doon na-introduce na yung Facebook. Ano pa? Ginagamit po Instagram, Twitter, yung ginagamit ng mga kabataan, TikTok, and 86.75 million naman po yung mga social media user sa Pilipinas. Kaya parang masasabi mo sa buong mundo, yung mga Pilipino magaling sa social media. Kasi tayo po yung halos, no, na tao sa Pilipinas ay gumagamit po nito. And 56.1% of Filipino household has internet access. May Wi-Fi. Gumagamit po ba kayo ng Wi-Fi? Alam niyo po ba yung meaning ng Wi-Fi? Ginagamit niyo. Alam niyo ba yung meaning ng Y at saka Fi? Oh. Wireless fidelity. Ayan. Kasi dati, ang uso lang sa atin yung desktop ba yun? So wala pa yung Wi-Fi eh. Yung mga cellphone natin, hindi pa yan touchscreen. Eh ngayon touchscreen na. Nakaka-access na po tayo ng internet. Kahit walang internet sa bahay, pupunta sa kapitbahay para maki-Wi-Fi. Ang mabait na kapitbahay, walang password ang Wi-Fi. Pero ngayon po, lahat may password na. Okay. Kahit sa church, may Wi-Fi. Nakakonect po ba kayo sa Wi-Fi sa church? Pakitanggal po yung mga nakakonect dito. Baka hindi po makapag-focus. Ayan. And Filipino college students are among the heaviest users of social media globally. With an average of approximately 9 hours, ang tagal, no? Spent on this platform. Ano kayang ginagawa ng mga college student na to? Sino yung mga college student dito? Taas ng kamay. So, ano yung ginagawa nyo? Sa internet. Sa ano yung binabrowse nyo? Bakit 9 hours? Sobra pa dun sa 888 rule. Diba? Okay. Kasi ngayon, di ba, kahit sa school, we use internet. Ako po, sa pagtuturo, ginagamit ko po yung internet. Kasi lahat nasa drive na Google Drive. So kung walang internet, hindi ko po ma-access yung Google Drive. Sa pag-check ng attendance, sa pag-input ng mga grades, sa pag-upload and download ko po ng aking mga lessons. So how about the young people? Or even po, kayo po, sa age nyo ngayon, di lang naman sa mga kabataan, maging po sa mga young at once. Diba? You use this kind of platform. And internet penetration rate in the college age 18 to 24 years old population is 86%. Kaya nga, ang taas. Pag pumunta ka sa ibang lugar, mapapansin mo, lalo na ngayon, magmamahal na araw sa April, no? Yung unang tinitignan nila, yung amenities, di ba? Amenities kung merong internet. Parang ang hirap ng ibang tao na mabuhay kung walang Wi-Fi, walang internet. Nasubukan nyo na ba yon na sa isang araw, hindi ka nag-internet? Ayun, yung iba narinig ko, parang ang ihirap ata nun. Di ako updated sa Facebook. Di ko makausap sa messenger si ate, si kuya, tsaka yung mga friends ko. But you know that digitalization or digital life is just like a double-edged sword, which has a positive and negative impact to our lives. Ang Lord naman, binigay niya yan sa atin. But, again, lahat naman ng mga blessing ng Lord, good. Diba? Amen? Best. Nagkakaroon lang naman ng negative impact yan because of the lies, deception of the enemies sa ating minds, sa ating buhay, at sa ating puso. And now, let's see, what are those positive impact or aspect of digitalization in our lives? First, I already told you a while ago that technology make our life easier and faster. Tama nga naman. Kasi,
Kung mabubuhay pa rin po tayo, o yung kinagisnan nating tradisyon sa paglalaba dati, compare ngayon, ang tagal ng process, di ba? Ngayon, bumilis na. Uso na nga ngayon yung mga laundry. Tama. Kahit nasaan ka man, yung lalo na yung mga nakadorm na estudyante dito, ako kasi naranasan ko pong mag-dorm, nagpapalaundry na lang po ako. And nagiging efficient, mas maganda yung resulta. Although hindi ko naman sinasabi, all, no, ng gawa ng digitalization ay efficient. Pero minsan kasi, dahil ang tao napapagod, nagkakaroon ng error. And through technology, tulad ko po, no, in our field, we make drugs. Hindi po yung shabu, ha? Baka mamaya may magtanong sa amin. Okay, yung drugs po na legal. Kaya po yung mga gamot po natin, they are identically the same. It is because of the use of technology. Pansin niyo po, ring paracetamol yung pong inuman, pare-pares na po shape. Di ba? Hindi lang naman po ang tao yung humulma nun, yung pong makinarya. And sa pagsha-shopping, o rin mahilig mag-shopping kayo ni, nung pandemic, mas naging rampant itong technology sa pagsha-shopping. Kasi dati, pumupunta pa tayo ng mall. Lalo na pag sale. Although ngayon din, marami pa rin naman tao kapag sale, ang dami pa rin sa mall. Pero, inaabangan na lang natin ngayon, 15-15, detang pa kanyan payday sale, Shopee, Lazada, TikTok, Temu. Di ba meron po kayong ganyan? Sa pagkain naman, Grab, Food Panda, ayan, libreng endorse po siya. Sana may bayad po ito ayan, sa endorsement. Kumbaga, yung pong digitalization, nagiging mas mabilis at komportable. Biruin mo, tsukabale, yung tamangan, siya na yung lalapit sa'yo. Siyempre, magbayad ka, uy. Mga hindi ka naman nagbayad. Dati, pupunta ka pa ng face-to-face sa Jollibee, di ba? McDo. Ngayon, no? It's just click. Basta't meron ka lang internet. And in terms of learning and information, among us, not just in education, Google. Naging madali na lang. Kahit hindi marunong magluto, nagiging master chef. Google, Siri, can you teach me how to cook adobo? Sa Pilipinas pa mo, ang daming klase ng adobo. Diba? Dati, gumagamit pa nung cookbook, tarugong. Nung nag-aaral ako sa Pampanga meron kasing sa TLE, lahat kasi ng TLE, mararanasan mo Meron yung cooking. Yung teacher ko, yung recipe niya, nandun pa sa notebook, tapos yung notebook niya, ang luma na, recipe pa yata ng lolo't lola niya. Ayan. Diba? May ganun ba kayo sa bahay? Yung cookbook ng lolo't lola nyo? Ayan. Ngayon, lahat nasa internet na. And in terms of better healthcare system, dahil ako po isang healthcare professional, sa field po ng pharmacy, may manual, but in the integration po ng digitalization, we can do our consultation through chats and video call. Kahit hindi po namin kaharap physically yung patient, we can educate them through the medicine and drugs that they are taking. Kaya may mga tinatawag na po tayong tinatawag na telemedicine or telepharmacy. Pwede ka na rin nga mag-order online ng inyong gamot. Pero limited lang po sa mga over-the-counter drugs. But for the prescription, meron lang mga kailangan lang po na verify bago po yun mai-dispense. How about entertainment? O, ring mapag-YouTube. Diba? Ano pa ba yung for platform ng entertainment? Spotify. So for the music. And, diba, may mga Netflix, nakasubscribe sila. Ano ba yung ginagamit nyo? Prime Video? Ayan. Or Disney Plus? Kaya nga ngayon, yung iba, hindi na nagsisine. Yung mga nagsisine ngayon, mga senior na lang at saka PWD. Bakit? Every Monday, libre sila Diba? Sa Vista. Ayan. Okay. Kaya nga yung mga senior po dito at saka PWD, every Monday, meron po silang session sa mga kanya-kanyang sinehan dito sa San Fernando. Ayan. Programa po kasi ng ating gobyerno yon. So it's part of entertainment. Dati kasi wala namang ganyan Naranasan ko pa nga yung VHS. Itang manalbe ako kanta Casper. Durot kaya pa itang kaset. VHS. Diba? So ngayon, digitalize na lahat. Diba? And convenient services. So ang bilis.
Pag tayo po ay nakikipag-transact, GCash, Paymaya, online transfer na lang. Sa totoo nga lang, de-delay na rin po ang Pilipinas sa ganyan eh. Dahil yung mga first world country, halos cashless na sila. Social ka, patap-tap ka na lang, gaganunin mo na. Tapos, ma'am, sir, error po siya. Ala ka palang laman. Wala palang balance. Laman yung balance mo. And make sure lang po na merong laman, di ba? And access to important information. So yung pong mga sinesearch po natin na minsan na importanteng na kailangan malaman mo agad sa internet, it's just a snap, makikita mo. Amen? Like, ano na yung temperatura? Sobrang init po kasi ngayon. Sobrang lamig. Agad, malalaman mo. And ito po, staying organized. I use my phone for me to remind yung mga daily activities ko. Alam po ng mga disciple ko yan. So lahat po, I use the calendar, Google Calendar. So for so yung mga schedules ko po per day, nandyan po lahat. And 30 minutes before, i-remind na niya ako. Yan, no? Uminom ka na ng tubig. Ayun eh. May mga ganong app, di ba? Pati yung pag-inom ng tubig, nire-remind tayo. O mag-diet ka na. Okay lang ka. Yung iba kasi, di ba? Nahihirapan silang mag-diet, nahihirapan silang mag-exercise. Meron na rin po sa technology na tutulungan po tayo to be organized. So marami pang mga positive aspects. There are some, lang po yung mga nasabi namin. Kung may positive, meron ding negative. So number 1, misinformation. It's very rampant, yung fake news. Kasi lahat na lang nakikita natin sa Facebook. Pero hindi lahat na nakikita mo ay totoo. So how do you filter yung mga information na nare-receive mo, na-feed sa inyong isipan? Minsan nga lang, ad na kang ad. Ay, kalago na, kapogi na, ad kepay niya na. Ngayon pala, poser pala siya. Meron pa nga yung mga scammer. May na-scam na po ba sa inyo? Ayan. Marami, no? Sa social media. Gagawa sila ng account, gagamitin nila yon para manloko ng mga tao. Kaya po, huwag tayo basta-basta magtitiwala sa mga nababasa natin. Kasi hindi naman lahat po ng nasa social media ay totoo. Ikit memo, attorney. Tang detang ngini, merakal na retang attorney, sa attorney na. Ngini pala itang attorney, kaya taya mo palang panalbenta mo keng Netflix. Hindi mo pala tutong attorney. Tapos makakomment ka, yes, tama po yung sinabi nyo. Mga ganon. Hindi pala, artistaya pala ito. So regardless of the age, di po porke bata ka or matanda, although vulnerable groups po kasi yung mga matatanda. Kaya po yung mga youth, magtulungan po tayo to stop spreading the fake news. And for the health impact is eye strain. So mayroon po tayo tinatawag na computer vision syndrome. So ito na nag-shift po tayo ng virtual teaching or module sa pagtuturo. Ayan, marami po sa mga teachers, talagang lahat nasa computer na, nasa laptop na. At isa pong naging mandato rin ng mga bawat agency sa government and even in private, naging concern nila yung eye health ng bawat isa. Hindi lang sa mga guro, maging sa mga estudyante. Sabihin mo, minsan ako, may klase ako noon, alas 7 pa lang. Alas 7 hanggang alas 6, nakatutok ako sa laptop. Ayan, talagang sasakit yung mata ko. Ayan. Kaso yung iba, parang kayang-kaya no? Ano yung mga youth? 9 hours na si cellphone. Pero it has a bad impact. Hindi lang sa mata natin, kundi overall health. Maari po tayo makaranas ng headache, sasakit yung ulo mo. Ayan. At lalabo yung paningin mo. Kaya nga, kahit sa trabaho, take time to rest. Ayan. Dun sa mga gumagamit po ng mga digital platform, tulad po ng cellphone or laptop. At dahil nakaupo, buong magdamag, or yung iba, paiga-iga, ating pangantang nahuli, nagkaklase kami, nakahiga. Sarap buhay. Diba? Kaya pag hindi mo kasi lahat maobliga mag-open cam, diba? So, kakaroon ng problema sa muscles at saka sa buto. Yan, yung mga merong joint pain, neck pain, back pain, lahat na lang ng mga pain, ayan, naranasan ng iba. At nagkaroon din ng cases dahil
Yung iba, ang buhay nila, cellphone, kain, tulog. Ayan, nagkaroon ng obesity, tumaba. Karoon ng cause ng hypertension and diabetes. Kaya ayaw naman po natin magkasakit dahil lang dyan. Pero hindi lamang po yan, maging sa utak, isipan, meron siyang epekto. Kasi 75% ng mga young people sa Pilipinas, naapektuhan na po yan. The use of social media or internet, yung kanilang mental health. And using our social media platform, nafe-feel natin pa nga minsan, we've been isolated. Ayan. Yung term isolation. So higher use of social media makes people 3 times more likely to have perceived social isolation. Ako may moments na napagalitan ako. Kasi bira na, every Friday na lang po kasi umuwi si Papa. Tapos hanggang Sunday. Tapos, syempre, minsan nasa church pa kami. Pag uuwi kami, gusto niya na sabay-sabay kaming kumain. Yun na nga, minsan na lang kayong magkikita sa pagkainan. Tapos, ang hawak mo pa ay cellphone. Kaya po tayo, when we are with our friends, we had our families. Don't talk to your cellphone. Talk to them. No? Kasi na-isolate ka eh. Parang ito lang, me and my cellphone. Ayan. Tapos nasa bahay ka nga, yung cellphone naman ng buong araw yung hawak mo. Di mo man kinakausap yung mga tao sa bahay. Ang reason mo, toxic po kasi sila. Ayan, yung mga ganon. Parang kapag nag-usap pa kami, parang mas mag-aaway pa kami nung kapatid ko. Kasi nakita na nila yung comfort nila, yung comfort zone nila sa cellphone. Pero hindi nila napapansin na ina-isolate na nila yung kanilang sarili. Nakakaranas ng loneliness. 73% of heavy social media user reports feeling na sila ay mag-isa. At yung 52%, medyo light lang. At ito pa, cyberbullying. Ito po, walang excuse. May mga experience po ako sa mga students na nasa cyberbullying. Paano? Tsuran din eh. Tapos atin lang GC. Lawin me oh, itang klase mo. Kanya niya itsura, lulupa yung Shrek. Tapos pinag-uusapan na siya. Di niya alam, pinag-uusapan na siya sa GC nila. Sometimes, it's a way for us to be fun, for having fun. Pero, hindi natin alam na naapektuhan na po pala yung mental health ng tao. Kahit sa trabaho, we tend to criticize. Wala excuse, lahat tayo. Akit may pasusulod eh. Kanya niya susulod, lawin may lalam, tsaka babop. Manongya, nebage. Tapos, tama, mga yan eh. Tapos, pisabyandan eh. It's form of bullying. Marami po nakaka-experience niyan. At minsan, hindi ka man yung biktima, ikaw mismo, unknowingly, ikaw po yung nag-i-initiate ng pagbubuli sa isang tao. Kaya po, maging aware tayo. Bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon na ma-stop po natin yung mga ganitong klaseng bagay or action. And then, sleep disruption. Ay, ito, lagi kong nire-remind yung mga disciple ko dito tsaka mga estudyante. Yung katawan po kasi natin, meron tayong hormones na tinatawag na melatonin. Itong melatonin po natin, sa utak po iyan ha. And itong melatonin na to, nagpuproduce po iyan, that's our sleep hormone by the way, our melatonin. Nagpuproduce po iyan kapag madilim. Kaya pansin nyo, meron bang natutulog na nakamulat ang mata? Wala. Tulala yun. Diba? Kaya natutulog tayo nakapikit. Kasi nagpuproduce po tayo ng sleep hormone. O paano ka maantokin kung cellphone ka ng cellphone? Diba? Ang reason pa ng iba, kahit yung mga matatanda, pampatulog ko kasi yung cellphone. Study na po yan. Science-based evidence na yan. Hindi pampatulog ang cellphone. Kung di ka makatulog, mag-pray ka. Okay? Or magpumikit ka. Kasi talaga dapat, 1 hour before bedtime, stop mo na yung cellphone. Guilty rin po ako, by the way, ha? Kahit alam ko po yung mga ganyan. Ayan. Pero kapag lagi conscious na rin po ako, hindi na muna ako magsa-cellphone. Lalayo ko na. Lalo na yung iba pa, ano pa yung bad effects? Madilim pa, papatay yung ilaw. Cellphone lang yung nakabukas, apektado ang mata. At suicide attempts among Filipino youth increased din, 7.5 in 2001 from 3% prior to pandemic. Because what they're seeing in internet, too much negativity. The sudden change of mood, masaya ka, pero dahil ang nakita mo,
Buti pa yung classmate ko, pumunta sila sa Disneyland. So kami, hindi. Ayan, no? So you tend to compare yourself to others. It's because of the social media. That's the impact. And you know that digitalization and technology is a silent thief. It said in John 10:10, the thief come only to steal, kill, and destroy. But the Lord, Jesus, come that they might have life and have it more full. So ang kalaban, dinidestroy niya yung original plan. Eh ang Lord, binigay niya yung social media, this internet or this digitalization, para mag-bear ng goodness sa tao. Pero dahil ang kalaban, gusto niya tayong sirain, nagkakaroon na ng bad impact sa buhay natin. Kaya nga, niremind tayo ng Ephesians 5:15-16 eh. Be very careful then how you live, not as unwise, but wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Alam niyo po, ang Bible na mismo nagsasabi, pasama na ang mundo. Huwag ka nang dumagdag. Ayan po. Diba? Tayo po yung magbibigay ng example sa tao. Nang Lord, bibigyan kanya ng wisdom eh. Bigyan kanya ng spirit of discernment for you to know what is good and evil. Kasi alam niyo po, alam niyo na yung right and wrong eh. Pero yung good at saka evil, minsan, yung evil, pinapakita na good. Kasi even Satan can disguise as an angel of light in the book of John. Kaya pag-pray natin, Lord, give me a discernment para malaman kung ano ang good at evil. Yun yung difference po ng right and wrong. Kasi sa edad po natin, alam po natin ang tama at mali. Pero yung good and evil, dun po tayo nadadaya. 1 Corinthians 10:23. I have the right to do things, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Do you remember the story of Adam and Eve? God instruct them. Pwede nyo kainin lahat, pero lang dun sa isa. Yun yung sinasabi ng Lord. Pwede nyo naman gawin lahat eh. Pero hindi naman lahat ay magbibigay sa'yo ng benepisyo. Ang internet, di naman tayo binawalan ng Panginoon na gamitin yun eh. Kaya nga inalaw niya na magkaroon tayo ng Facebook, Instagram, or whatever platform it is, to use it for His glory. Pero, yung sobra, hindi na maganda. Nagkakaroon na ng pangit na epekto sa atin. So, paano po ba ninanakaw ng kaaway yung digitalization and technology? Ano ba yung po yung ninanakaw niya sa atin? Una, yung oras natin sa Panginoon, nakakalimutan na natin. Take note, hindi ka lang nabubuhay para mag-aral, para magtrabaho, para sa mahal mo sa buhay, whatever it is. But the Lord reminds us in Matthew 4:4, man doesn't live by bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. Hindi lang naman po yung physical aspeto natin, yung pangangalagaan natin, kundi maging ang spiritual na buhay. We're so very concerned about our looks. Wala naman pong mali doon. Pero yung spiritual mo ba, ng pangangatawan, kumusta na? Ating kaping abs, malnourished na naman yung spiritual life mo. Yung revelation ko po dito is that, nag-enjoy tayo sa mga makamundong, like pagkain. Enjoy tayo, di ba? Mamanganta mo. Ano yung favorite niyo po? Sige, isipan niya. O isto na. Pata, puro pamangan namin kayong isip yun. Pero kapag po ba Word of God, nag-enjoy po ba tayo? Amen! They're very excited kung mangan keng Jollibee. Ganun din na excited ka din sa Word of God. Aliway tang, o yan na naman, makiramdam na naman tayo ng Word of God. Sawang-sawa na ako. Pero kapag sa kinakain mo, pag favorite mo, kahit ulam ng umaga hanggang gabi, ubusin mo. So, magkaroon po tayo nung, kumbaga, appetite, eagerness to the Word of God para yung ating spiritual life ay maging healthy. And even prayer. 1 Thessalonians 5:17, prayer without ceasing. Yung prayer po, hindi lang naman po yung pagluhod. Every time that we talk with God is considered as prayer. When is the last time that you ask God for something? Di lang naman kapag may kailangan ka, but even in your decision making. Kahit din po ako, meron po akong testimony dyan, na kapag meron po akong mga small decisions na kailangan ng kasagutan, Lord, anong gagawin ko, God? Lord, magdi-discuss po ba ako today? May mga ganon, di ba? Ayan, mga kahit minsan napaka-random na questions. Lord, ano po isusuot ko? Ayan, mga ganyan, no? And those things make us closer to the Lord. Amen. Pero kasi ang kaaway, eto na naman, si cellphone, no? Mas tumitingin na lang tayo sa cellphone. Kaya nga po, di na in-encourage minsan yung paggamit ng cellphone during service. Kapag nakabukas pa yung
wifi niyan, maaring madistract ka pa. May nag-chat yung kasama mo, uy, ano kang oras matatapos dyan? Hinahanap ka na dito. Siswimming na tayo. Sige, papunta na. Hanggang yun na lang yung naisip mo. Hindi ka na nakapag-focus sa word ng Panginoon. In Ephesians 5:16, making the most of every opportunity because the days are evil. That's why when opportunity knocks, you respond, you open. Kaso nga lang minsan, we're so very overwhelmed and distracted by many things of this world. We miss that opportunity. Kaya po, dapat lagi tayong attentive sa Panginoon. Huwag po tayong papadistract sa anumang mga bagay. Number 2, spending too much time and forgetting fellowship, calling, and service to God. Romans 12:11, it tells us, never lacking in zeal, and keep your spiritual fervor in serving the Lord. Kaya nawawalan po tayo ng joy eh. Kasi nga, ang dami nating time sa social media. Kakaroon na po ng sudden shift into our mind na ang nagbibigay sa atin ng happiness ay yung internet. Hindi na yung paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi na po yung mga kasama natin dito sa church. Kaya we'll always be reminded in Hebrews 10:24-25, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in habit of doing, but encouraging one another, and all more as the days are approaching. Kapag po ba tayo a-attend ng care group, mentoring, Sunday service, excited po ba lahat? Pero iba, excited, nalilate. So ano pa kaya yung reason bakit nalilate? Panel Ben kaya pa kasi itang kay ko eh. Itang movie Kenny, ariyang kaya pa bayo ko mag-attend. Kaya na-late. So ang daming dahilan. In Ephesians 4:11-12, so Christ gave him the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. So how do we equip ourselves? So wag po sanang dumating tayo sa panahon na hindi na tayo nagbabasa ng Bible, hindi na tayo nag-care of mentoring kasi sinasabi natin, nandito naman na yung sagot eh. Pag meron akong kailangan, search ko lang naman, God, I am lonely. Ayan. So sasagot naman si AI. Iba pa rin po yung may mga kasama po tayo na mga mentors, pastors, leaders, cell members, churchmates, and ministries sa church. Huwag nyo ngayaan na sa bahay po tayo na makonsume lang po tayo ng social media. Kaya nga ngayon po, di ba? Mamaya may equipping. Meron tayong process. So let's be part of our goal na tayo po ay magkaroon ng willingness na magpabago sa Panginoon. Kasi itong equipping na to, inahanda po tayo, piniprepare tayo for something. Ano po yung something na yon? So syempre ang enemy, hindi naman po siya titigil. He will never stop spreading lies, deception sa buhay natin. Kaya po, lahat po tayo magpa-equip sa salita ng Panginoon. Amen? And 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. Ano po yung gift ng binigay ng Lord sa inyo? Gift of singing? Intercession? Pwede rin naman po yung social media. Gift of social media. Says kaka-cellphone. Gift po ng kaka-cellphone. Gagamitin ko po. So mamaya pag-usapan po natin paano po natin magagamit yan. But now, yung mga service po kasi natin minsan sa Panginoon, nasisegue because of this kind of platform. Na hindi na tayo nagiging faithful sa Panginoon dahil we're so very distracted sa ginagawa, iba't ibang ginagawa natin. Amen po. Kaya rin-remind tayo sa Colossians 3:17, whatever you do, whether in word or deed, do it in the name of the Lord Jesus. And give thanks to God the Father through Him. Pangatlo, thinking like the world, not like God, and compromising our Christian faith. Kasi sa social media, pag nagpo-post tayo, hindi naman lahat doon ay totoo. May mga iba that they tend to pretend na yung buhay nila ganito. Dahil gusto mong maging social, classy, post ka lang ng post about pagkain, saan ka, pero hindi naman pala yun yung totoong buhay nyo eh. And tayo bilang mga Kristiyano, let us live in holiness and righteousness. And not just because para magmukha tayong banal sa kanila, hindi. Dahil yun yung design ng Lord sa atin. That's the original design of God. To live holiness and righteousness. Yun po yung tanggalin natin sa isipan natin. May mga iba kasi naisip nila, puto sabihin to, lulupa kong banal. Don't mind them. Kumbaga, wag mo isipin kung ano isipin ng tao. Isipin mo kung ano yung iniisip ng Lord sa iyo. Isipin ng Lord sa iyo. Kung tama naman yung intention mo, di ba? May mga judger talaga, hindi naman mawawala yung mga yan.
So let us not compromise our faith, Christian faith. Pero okay lang yung pasayaw-sayaw ka sa TikTok. Tapos ngalawa, labas na papusad. Kasi yun po kasi yung nakikita ko ngayon na sikat. So lahat ba ng sikat gagayahin? Romans 12:2. Do not conform in the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Reasoning pa ng iba, kahit din naman yung mga Kristiyano po worldly din naman sila. Again, Romans 12:2. So wag mong i-excuse yung mga kasama mo dito. Sabi mo, iba ako. Ayan, no? Kumbaga, kung may mga hindi po tayo nakikitang tama, so let us rebuke one another. Mapa-leader man yan or member. In a right way. Amen? Kasi, we're not perfect. Nagiging perfecto lang tayo sa dugo ng Panginoon. Kaya kailangan po natin ng bawat isa na bantayan natin yung mga galaw. Every time, no? Pero dahil concerned po tayo sa bawat isa, mahal po natin ang bawat isa. And we want to be a good testimony to others. Hebrews 13:5, keep your lives free from the love of money. Ganyan, sino pong gusto ng pera dito? Ayan, gusto natin ng pera, pero hindi natin mahal ang pera. Ayan, no? Huwag po natin papakamali ng pera. Huwag na po tayo magpaka-hipokrito dito. Ayan, no? Pag may nakita kayo 1,000 dyan, kukunin nyo, di ba? Ayan. Okay, pero huwag po tayong papadala sa pagmamahal sa pera. And be content with what you have, sabi ng Lord. Because God said, never will I leave you nor forsake you. Kakantan tayo pa nandun, you're been so good to me, Lord. Kaya po, naman po yung mga pinagdadaanan natin, so yung digital world kasi ginagamit na rin sa kasamaan yun Huwag yung gamitin, no? To compromise your faith. So dapat we stand on the truth. And that truth, it comes from the Word of God. Sa salita ng Panginoon. Amen. 1 John 4:1, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Kaya let us be discerning between what is good and what is evil. And how can we reclaim our focus on God in digital age? And paano po natin gagamitin itong mga platforms na to as an advantage and to glorify the Lord? So 3 things. Number 1, use it for God's glory and ministry. Sinabi po yan sa Philippians 4:8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. So ito po, social media platform, gamitin po natin para sa Panginoon. Ayan. Kung ikaw, nag-excel ka sa pag-aaral mo, dapat sa ministry, nag-excel din po tayo. Amen po ba? Sa mga pinapagawa po ng Panginoon, may gilas. Kumbaga, pabibo ka sa school, pabibo ka sa work. Pero pagdating sa Lord, wala ka. Diba? And number 2, talk about Jesus online. O, sino yung pinag-uusapan nyo? Sa group chat. Ano yung tara G, ano tayo, tangos na ka rin? Ano yung term? Ang hirap kasi ngayon ng mga Gen Z, mga term nila Yung para mag-level up sila. Ayan, no? Ayan. Yung mga iba ano pa sila patahimik pa pero alam na alam. So, imbis na pag-usapan, yung devotion, yung mga pinag-uusapan, may gaten yan nanding second service ikahin Ikit me ba? Masanting yung lalawin nakalago na talaga. Ano ba kanta? Diba? Ito yung revelation na. King lambat-lambat tamo kayo ng makaluklok, makalawe ya kaya. Diba? Ephesians 4:29, let no unwholesome talk come of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So dito sa Ephesians 4:29, nire-remind tayo na kung hindi naman po makaka-encourage, wag na. Avoid na natin. Minsan nga, ay nanong latest, kasi ka naman, makiramdam ko mo naman na ako mamakyabe So bilang tayo, example tayo, ay sabihan na mo yung word of God. Minsan magigilty tamo ka rin na makikinig lang naman ako Pero hindi mo alam, paunti-unti, ginagatungan mo na. Ay wala naman nakakaalam. Chat-chat lang naman natin pinag-uusapan. Yung isang brother and sister natin. Yung mag-attend service, mag-backslide na siguro. Yung amuro kung may kapag-attend, backslider na agad. Again, let us mind our own spiritual life. Yung minsan nga, yung sarili mo nga, hindi mo na na-check kung okay ka pa o hindi. Ang dami mong time sa iba. Ang dami nating time sa iba to criticize. Kaya patuloy tayong baguhin ng Lord. Lord, baguhin niyo po ako. Kaya remind niyo yung isa't isa.
Na kapag iba na yung pinag-uusapan natin, sis, pisabihan niya mo yung spiritual life mo. Kumusta na yung devotion mo? Tapos biglang, ay, alam ko pa palang devotion. O mag-devotion na. Mag-pray na tayo. 2 Chronicles 7:14. Pag morning, ano pa, yung gitna ng morning, merienda, lunch, tapos meron ulit doon sa hapon, tapos gabi, 5 na lareto. Nakapag-pray ba tayo? Pero active ka buong araw sa ibang bagay, sa GC nyo, sa group chat nyo. Hindi ko naman po sinasabi that all the time, we talk about Jesus. Pero nasa church po tayo eh. Nasa care group ka. So sino po yung center ng pagtitipon natin? Hindi ikaw ang bida. Hindi siya ang bida. Si Jesus ang bida. Siya ang main character. Amen? Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Kasi alam niyo yung mga kapampangan, bagyang kimot mo, kaya yan itang term maindredos or mapuna. Diba? Mapuna tayo. Pero baguhin na natin na yun. Dapat makita natin yung goodness ng Lord sa buhay ng bawat isa. Hindi yung mga negative. Kung meron mang mga negative, pag-pray natin na mabago. Nakita natin yung kapatiran natin, laging late. O yan, late na naman. Siguro, magbinggoya pa yung mag-church ni. Pag-pray na natin, Lord, baguhin niyo po yung mga taong na-late. Personal na lang, wag mo na yung pagsabi sa isa't isa. Tapos minsan, hindi naman natin alam kung ano yung buhay ng tao. Hindi naman natin alam pinagdadaanan niya. Tama po ba? Paka-red yung lipstick. Bakit bakit mo pa? Nanya kayang shade ta. Gana-gana na mo. Akit yun eh. Akit tao mo. Pero kung yun magbibigay ng glory sa Lord, di ba? Why not? And lastly, number 3, put God first, not your phone. Tama po ba? Natatamaan po ba tayo doon? Pagkagising sa umaga, cellphone ang hinahanap. Sabi nga ng Nescafe, para kanino ka bumabangon? Para sa kanya. Ayan, di ba? Kasi pagkagising, nag-chat na ba kaya siya ng good morning? Nag-update na. Kaso puro GC pala yung sa'yo. Wala palang, puro group message pala. No? Group chat, wala naman pala nagpi-PM sa'yo. Kaya po dapat, pag umaga pa lang, yung una mong ginagawa or una mong naisip, siya yung pinakamamahal mo. Kung ano yung first thought mo, yun yung priority mo sa buhay. At kung ang Panginoon, sinabi mo pa lang pagkagising sa umaga, Lord, praise God. Gising po ako. Mga ganong bagay. Haliwaitang pagkagising, ano ulam? Ulam agad ang inatanong. Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. The revelation of God here is that not just seeking Him first, but with an right heart and right attitude. Maaring inuuna mo ang Panginoon, pero wala naman sa puso mo. Yung Matthew 6:33, hindi lang siya na-stop dito eh. Seeking the kingdom first. Pero dapat may right attitude. Masaya ba tayo na naglilingkod sa Panginoon? O baka napipilitan ka lang? Meron bang joy? And every time na nagbabasa ka ng Bible, nagpipray? And every time that you lead your care group, may enthusiasm ba? Matthew 6:33, righteousness. And alam mo, hindi naman sayang yung mga ginagawa natin sa Kanya. Ang pangako niya, all these things will be given to you as well. And as we close, meron lang po akong video na ipapanood po sa inyo. Panoorin po natin ito. Yeah, so I should be in the next hour or so. Yeah, no, absolutely, no problem. We'll get it sorted. No, I've already spoken to them, and they said it would be fine. So, okay. Yeah. All right. See you soon. Next station is Lexington.
God is speaking to us. And sabi po ng Panginoon sa John 10:27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." So we are the sheep of our good shepherd, and that is Jesus. Tulad po dun sa pinanood natin, the Lord is our good shepherd. He's always calling us. He's always communicating with us. And we are His sheep. And tayo po yung mga tupa na yon. And do we respond sa calling ba niya? Sa oras na ito, Lord, I am your true sheep. I am your disciple. And ako po'y nakikinig sa inyo. Sa inyong voice, sa inyong calling. Sige, pikit mo lang yung mga mata. Our eyes are closed. So one way to avoid distraction, let us focus our mind to the Lord and pray. Lord, nais kong marinig ang iyong boses sa oras na ito. Na dito sa mundo, marami po tayong mga bagay na ginagawa. And normal that we feel overwhelmed by those things. Pero nire-remind tayo ng Lord, kinakausap kita araw-araw. It's just like a friend, a true friend, a best friend, that always there, ready to hear us. And sa mga distraction natin sa buhay, nire-remind tayo ng Panginoon. Hebrews 12:2. Just always fix your eyes in Jesus, the author and perfecter of our faith. Kapatid, hindi ko masasabi na yung mga struggle mawawala. Pero ito lang ang sigurado. Ang Panginoon, lagi natin siyang kasama. Kailangan lang nating tumingin parati sa Kanya. And right now, just surrender to the Lord. I know may mga ano pa tayo sa heart natin, no? Struggle through social media, the impact of digitalization. And at this moment, Lord, we ask for the forgiveness. Na may mga times na hindi po namin kayo nauuna, mas nauuna pa po namin yung pagpe-Facebook, pagde-Netflix, mas nag-enjoy pa po kami kung ano yung ino-offer ng mundo. And right now, oh God, nire-rebuke ko po ang espiritu na to. Yung mga lies, yung mga deception, yung lukewarmness, palitin niyo po ito, Panginoon, ng joy. Lord, na yung darating yung moment na magigising po kami, na very excited po kami, nabubuksan po namin yung Bible namin at kakausapin po namin kayo ng totoo sa aming buhay. Lord, we want to see your beauty and your glory and holiness into our lives.